Ang pagdagsa ng mga migrante sa Ceuta ay nagpakita ng marupok na ugnayan ng Morocco at Spain at muling bumuhay ng matagal ng alitan sa teritoryo minaangkin ng Madrid at Rabat. Si Marek Schloss ang mabibigay sa atin ng mas malalim na pagtingin. Ang biglaang pagdami ng migrante sa Ceuta ay muling ginawang frontline ang kakaibang hangganan ng Europa sa siglong tunggalian ng Morocco at Spain. Hindi lang ito kwento ng migrasyon. Ang Ceuta ay nasa baybayin ng Hilagang Aprika, sa tapat ng Strait of Gibraltar mula sa pangunahing lupain ng Espanya. Kasama nito ang Melilla sa silangan. Ang mga teritoryong Espanyol na ito lang ang land borders ng European Union sa Africa at sentro ng matagal ng alitang teritoryal. Nagsimula ang presensya ng Espanya sa Hilagang Aprika noong panahong naguunahan ang mga kaharian sa Europa sa kontrol ng mga daungan, rutang kalakalan at access sa Mediterranean. Sinakop ng Portugal ang Ceuta noong 1415, ngunit kalaunan naging bahagi ito ng Espanya at nanatiling bahagi ng Espanya kahit nang magsarili ang Portugal. Nasakop ng Espanya ang Melilla noong 1477 mula sa Sultanato ng Fez. Tinuturing ng Espanya na permanente at hindi mapaghihiwalay na bahagi ng bansa ang dalawang lungsod na may parehong katayuang pampolitika gaya ng teritoryo ng Espanya sa Europa. Nagsilbi ako sa militar sa Ceuta, mahigit 60 taon, na ang nakalipas, kaya mas lalo kong nararamdamang kailangan ko itong ipagtanggol, dahil lagi ko itong itinuring na bahagi ng Espanya, hindi lang kamakailan, kundi mula pa, noong 1500. Ang Ceuta at Melilla ay bahagi ng Espanya. Iba ang pananaw ng Morocco sa kasaysayan. Matapos ang kalayaan noong 1956, sinikap nitong bawiin ang mga teritoryong itinuturing na labi ng dayuhang kolonyal na pamumuno. Tinatawag ng Morocco ang Ceuta na Septa at Melilla na Melilla at kadalasang inilalarawan ng mga ito bilang okupadong lungsod ng Morocco, hindi lehitimong teritoryo ng Espanya. Inaangkin din ng Rabat ang ilang maliliit na teritoryong hawak ng Espanya sa baybayin ng Morocco. Isa dito ang Peñón de Feliz de la Gomera, isang maliit na kuta na hawak ng Espanya mula pa noong ika-16 na siglo. Isa pa ay ang Peril Island, isang batong walang nakatira malapit sa Ceuta. Noong 2002, lumapag ang mga tauhan ng Morocco sa Peril. Tumugon ang Espanya sa pagpapadala ng special forces para mabawi ito. Natapos ang sagupaan ng walang nasaktan, ngunit ipinakita nitong mabilis lumala kahit maliit na insidente. Na walang nakatirang isla ay maaaring magdulot ng krisis. Pero ang pinakamamalaking makasaysayang alitan ay mas nasa timog sa kanlurang Sahara. Sinakop ng Espanya ang teritoryo noong huling ika-19 na siglo. Ngunit noong 1975, habang patapos na ang pamumuno ng Espanya, inorganisa ni Haring Hassan ang Green March. Daan-daang libong Moroccan ang nagmarcha sa teritoryo para palakasin ang pag-aangkin ng Morocco. Umatras ang Espanya at nakuha ng Morocco ang karamihan ng Western Sahara. Hindi pa rin tiyak ang internasyonal na katayuan nito dahil Israel at Estados Unidos lang ang kumikilala sa soberanya ng Morocco doon. Madalas na apektuhan ng isyung ito ang relasyon ng Madrid at Rabat, kasabay ng mga alitan tungkol sa migrasyon at kinabukasan ng mga teritoryo ng Espanya sa Hilagang Aprika. Hindi pa nakakabalik sa normal ang Ceuta. Hindi pa nakakabalik sa normal ang Ceuta. Wala pa tayo sa normal na kalagayan. May ilang libong tao pa sa Ceuta na kailangang ibalik. At ang kalagayan sa hanay ng mga taga-Ceuta ay nananatiling puno ng pagkabahala at pag-aalala. Sa populasyon ng Ceuta. Bahagi rin ng Morocco ang Ceuta, kaya wala tayong dapat gawin. Dahil dito, muling binuksan ng bagong krisis ng migrante ang mas lumang kwento. Dalawang bansang magkatabi sa magkabilang gilid ng Strait of Gibraltar na pinaghihiwalay ng siglong pagtatalo sa natitirang teritoryong hawak ng Espanya sa Africa. Kasama ko ngayon si Dr. Mohamed Chitu, political analyst at senior professor sa Universidad ng Rabat, para pag-usapan ito. Chitu, ikinagagalak ka namin makasama sa I-24 News. Ngayon, mas malinaw na natin nakikita ang mas malawak na konteksto ng mga nangyari sa Ceuta. Gaano kalaki ang koneksyon ng krisis na ito sa tensyon sa pagitan ng Rabat at Madrid? Sa totoo lang, itong pagdagsa ng mga migrante, may ilang dahilan sa likod nito. Ang una ay politikal na manipulasyon sa Espanya dahil sa tingin ko ay malapit na ang eleksyon doon at napakahalaga ng boses ng mga migrante. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ng Espanya na nagsasabing ang mga taong dumating sa pamamagitan ng dagat ay maaaring manatili at hindi agad ipapauwi. At ang ikatlong punto ay ang katotohanan na ang peking balita na ikinalat sa media ng maraming tao na nagtangkang ibenta ang pangarap
pangarap na ito sa mga kabataan. Sinasabi nila na ang El Dorado ay abot kamay na ninyo at maaari kayong pumunta sa Europa, sa Espanya at pagkatapos ay sa Europa. Ang ikaapat na salik ay malinaw. Mataas ang inaasahan ng mga kabataang walang trabaho na naghahanad ng mas magandang kinabukasan. At ang Espanya at Europa ay tila para sa kanila ay isang uri ng paraiso kung saan makakakuha sila ng trabaho, mas mataas na sahod at mas magandang kalagayan. Kaya sa tingin ko, lahat ng mga bagay na ito ang nagdulot ng pagdami ng migrasyon sa pagkakataong ito. At abutin pa ng matagal bago bumalik sa normal ang mga bagay sa pagitan ng Morocco at Espanya. Nabanggit mo ang peking balita. Ano nga ba ang nakita ng mga kabataan online sa social media na nagkumbinsi sa kanila na tumawid ng maramihan? Well, kumalat sa social media ang impormasyon na lahat ay peke, na sinasabing pwedeng pumasok sa Espanya ang mga tao, makakuha ng trabaho at makakuha ng, alam mo na, maging naturalisado at makakuha ng nasyonalidad at makuha ang maraming tinatawag ng mga Amerikano na perks o mga benepisyo. At mali lahat ito. Malinaw na peke lahat yon. At lahat ng ito ay ibinigay sa mga kabataang walang trabaho ang posibilidad na magkaroon ng mas magandang kinabukasan at mas magandang kalagayan sa Espanya. Bakit hindi napigilan ng mga otoridad ng Morocco ang ganito kalaking kilusan? May 60,000 katao ang tumawid sa hangganan. Nasaan ang mga otoridad ng Morocco? Sa totoo lang, dapat nating maintindihan na ipinaubaya ng Europa sa Morocco ang pagbabantay sa mga hangganan nito at pinilit ang Morocco na pigilan ang karamihan sa mga migranteng galing Africa. Kung nasa Morocco ka ngayon, makikita mong maraming itim na tao ang naghihintay tumawid papuntang Espanya. At ang paglalagay ng hangganan ng European Union sa labas ng kanilang teritoryo ay nagdudulot ng maraming problema sa Morocco. Una sa lahat, kailangan ng Morocco na bigyan ang mga taong ito, alam mo, ng mga papeles at bigyan sila ng trabaho at bigyan sila ng pagkakataon na mabuhay at makapag-aral. At malaking bagay yon para sa mga tao sa Morocco sa pangkalahatan. Dr. Mohamed Chitu, salamat at nakasama ka namin dito sa I-24 News para ibahagi ang iyong pananaw sa nangyari sa SOTA. Salamat.